Nagsimula nang gumalaw ang Dallas Mavericks sa trade para dito kay Tim Hardaway Jr. Sinabi ni Nico Harrison, ang GM ng Mavs, ang ititira lang nila sa kanilang roster ay top 7 or top 8 nung nakaraang season. Papalitan nila yung 4 or 5 doon. Sa ngayon, merong 14 players pa ang Dallas sa kanilang roster. Si Derrick Jones Jr. yung nasa free agency. Expected siya yung i-retain ng Dallas. Naghahanap pa ang Dallas ng isang 3-point shooter or kaya scorer. Sa nakaraang season, ang best 3-point shooter ng Dallas by volume ay sina Luka, Kyrie at Hardaway. May combine silang 10 out of 25 sa 3-point area na merong 40%. Ang Dallas din ay pang-13 noong nakaraang season mula sa beyond the arc. May natitira pa sa Dallas na 2.9 million bago lumagpas ng first tax apron. Eligible pa sila makakuha ng mid-level exception player. Ito yung hindi kasama sa tax. Nasa $12.8 million ang pwede nilang ibigay sa loob ng 2 taon. Ang minimum contract, nakadepende naman yon kung ilang taon naglaro ang siyang player. Pagpalagay nating 5 to 10 years, papatak yun ng 2.8 hanggang 3.3 million. Bago naman lumagpas ang Dallas sa second tax apron at mawala yung kanilang mga exception, nasa $13.8 million pa yon. Ang isa doon na magiging available sa free agency na pwede makuha ng Dallas ay si Luke Kennard na may average last season na 11 points, 3 rebounds, 3 assists, 44% sa field at 45% sa 3-point area. Si Kennard yung isa sa mga 3-point shooter na may career average na 43% mula sa beyond the arc. Nasa Memphis siya ngayon at meron siyang team option. Possibility na bitawan siya or kaya i-trade. Dahil ang Memphis umiiwas na rin sa tax, yung isa pang 3-point shooter na free agent si Malik Beasley. Last season sa Bucks meron siyang 11 points, 3 rebounds, 44% sa field at 41% sa 3-point area. Siya yung isa sa best shooter dati bago na trade paalis ng Minnesota. Naging starting unit pa siya sa Bucks nung nakaraang season. Ang role talaga niya dati bago na trade paalis ng Minnesota ay 6-man. Pwede siyang mapasign ng Dallas ng nasa 2.4 hanggang 3.3 million sa loob pa ng 2 taon kung bibigyan nila ng option. Ito yung dating gusto makuha naman ng Dallas kahit sa trade noong nakaraang taon, si Buddy Hield. Actually, mid-level ang pwedeng ibigay sa kanya dahil hindi naman siya na buyout. Nag-average pa rin siya sa Philadelphia after ma-trade ng 12 points, 3 rebounds, 3 assists, 42% sa field at 39% sa 3-point area. Mas better defender nga lang si Malik Beasley kumpara kay Buddy Hield. Yun kasi ang rason kung bakit gusto siyang i-trade dati ng Pacers. Dito rin pumasok si Klay Thompson na possibility pwedeng makuha ng Dallas or mag-offer ng kontrata yung Mavericks sa kanya. Base sa report, tinigil ang contract negotiation kay Klay ng Golden State. Dahil doon nagkaroon ng report na palatanda nga alis si Klay sa Warriors. Ito kasi naging problema kay Klay Thompson. Nag-stick pa rin ang Warriors sa 2 years na kontratang gustong ibigay sa kanya. Yung Orlando Magic na isa sa mga team na gustong kumuha kay Klay sa free agency, 2 taon lang din ang gustong ibigay or short-term contract. Magbibigay lang din sila ng another player option pa. Sa report, ang gusto ni Klay Thompson at least 3 taon na walang player option at kung magdadagdag pa rin sila ng another 1 para maging 4. Sa Magic, ang contract build na gustong ibigay kay Klay ay mas mababa sa inoffer ng Kings kay Malik Monk. Nasa $78 million yun sa loob ng 4 na taon. Ang pinakamalapit na pwedeng ibigay na contract structure dito kay Klay ay yung kay Wiggins. Nasa $80 to $100 million sa loob ng 3 or 4 na taon. Ang isa pa kasing pinaka-role na pinagtatalunan doon, ano ang magiging role din ni Klay Thompson sa isang team. Pwedeng magamit si Tim Hardaway ng Dallas para sa sign and trade kapalit ni Klay Thompson o bilang main package. Papasok pa rin yon sa cap space ng Dallas at pwede pa rin nilang malimitahan na hindi sila umabot ng second tax apron at pwede pa silang makakuha ng mid-level exception player. So marami naman kasing 3-point shooter na pwedeng makakuha ang Dallas. Pero kung kukuha din sila ng isang 3-point shooter, sina Klay, Beasley at Kennard yung mga catch and shoot player. Si Klay, ang isa sa naging arsenal talaga niya dati, lalo na nung prime niya, off the ball player. Nagkukulap sa kanya yung defense ng kalaban. Mananatili pa rin naman kasi ng matagal ang bola kay Luka.